Tanong ko lang po, anong palagay nyo sa Semana Santa? Biblical po ba yun? Wala naman kasi nakalagay sa Bible na paggunita ang pagkamatay ni Lord Jesus ay patay talaga siya, di ba? At wala naman nakasulat sa Bible na paggunita sa pagkamatay niya. Nagagalit kasi nanay ko pag sinasabi kong buhay na buhay ang Panginoong Hesus. Ginugunita lang ng Roman Catholic ang pagkamatay ni Jesus. Hindi dapat sinasabuhay ulit na parang patay talaga. Kasi natubos na niya tayo at buhay na buhay siya. Bukas po kasi mag-outing kami ng asawa ko, ng mga anak namin kasi yun lang ang vacation niya sa work. Tutol ang nanay ko kasi Biyernes Santo daw, patay ang Diyos. Ang Semana Santa ay isang tradisyon na kung saan inaalala dito kung ano yung mga nangyari sa ating Panginoong Jesucristo nang simula nang siya ay makapasok sa bayan ng Jerusalem at hanggang siya ay mamatay, ilibing at mabuhay magmuli. At ang tradisyong pong ito ay inilegalize ni Constantine the Great na siyang haligi ng ating mga kaibigang Catholic na kung paano ginugunita ang Palm Sunday, ang Holy Thursday, ang Good Friday at ang Easter. At ang Semana Santa ay nanggaling po sa salitang Espanyol na ang kahulugan po niyan sa English ay Holy Week. So yan po yung kanilang ginagawang tradisyon upang i-commemorate ang nangyari sa ating Panginoong Jesucristo simula ng pagpasok niya, triumphal entry, hanggang sa kanyang execution, hanggang sa kanyang kamatayan, hanggang sa kanyang resurrection. Ako man sa aking sarili noong ako'y wala pa sa ating Panginoong Jesucristo ay ganyan din ang aking pag-iisip. Na tila ba tuwing ganitong pagkakataon, tuwing ganitong panahon na Semana Santa ay laging patay ang ating Panginoong Jesucristo at mabubuhay lang siya sa araw ng linggo. At yan din po yung tumatak sa akin na tradisyon na aking nakamulatan dahil unang-una hindi ko naman unawaan ang sinasabi ng Biblia dahil hindi naman talaga ako nagbabasa ng Biblia at hindi pa ako mananampalataya ng Panginoong Jesucristo kaya wala akong desire na gawin ng mga bagay na yun. Ngunit sa mga bagay na yan na nalaman na natin ang katotohanan bilang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo ay dapat nagbabase tayo sa Biblia, hindi sa tradisyon na ating mga nakamulatan dahil ito yung sinasabi ng Biblia upang sagutin ang iyong tanong. And they found the stone rolled away from the sepulchre. And they entered in and found not the body of the Lord Jesus. He is not here, but is risen. So yan po yung katotohanan mga kaibigan, mga kapatid. Sa ayaw man natin at sa gusto, ayan yung sinasabi ng Biblia na salita ng Diyos na ang ating Panginoong Jesucristo, sabi ng Hebrews chapter 10 verse 10, ay once and for all, namatay ang ating Panginoong Jesucristo para sa atin, para tayo ay paging banalin at tayo ay makaranas ng kaligtasan, para tayo ay malinis sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin once and for all, hindi po paulit-ulit namamatay ang Panginoong Jesucristo. Hindi po paulit-ulit nabubuhay ang Panginoong Jesucristo. Isang beses namatay, isang beses nabuhay at hindi na muli mamamatay pa. Kaya't hindi po patay ang ating Panginoong Jesucristo sa mga araw na ito. Na yan po ang iniisip ng karamihan. Kaya tila ba kung ano-ano yung ginagawa nila, ano yung tradisyon na ginagawa nila, at ang dami nilang mga iniiwasang mga bagay at tila nagpapakabanal sa kanilang mga sarili. At oo, tama naman, walang masama na maging banal ka sa araw na ito. Pero tatandaan niyo po mga kaibigan, mga kapatid, hindi lamang po sa araw na ito dapat namumuhay tayo ng may kabanalan, kundi sa araw-araw ng ating pamumuhay ay dapat nagiging banal po tayo dahil sinasabi ng Biblia, "Be ye holy, for I am holy." Sabi po yan sa Book of Peter. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, hindi lang po sa araw ng Holy Week, kaya yan tinawag na Holy Week, kaya ganyan yung ginagawa ng mga tao na naniniwala sa tradisyon na yan, ay dito lang sa mga panahon na to, nagiging banal sila o kaya di naman pagka sila ay pumapasok sa kanilang mga simbahan. Pero alam niyo po ba ang biblical, araw-araw ng pamumuhay natin ay dapat nagiging banal tayo sa harap ng Panginoon, namumuhay tayo na may kabanalan sa harap ng Diyos. Dahil ito po ang tatandaan nyo mga kaibigan, mga kapatid, meron lamang po dalawang ordinansa ang ibinigay sa atin ng ating Diyos. Yan po ay ang water baptism at ang Lord's Supper. At ang Lord's Supper po, yan yung ating pag-alaala sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi na by tradition, hindi na para i-reenact pa yung mga ginawa ng ating Panginoong Jesucristo at tila ba mag-sacrifice, magpakahirap sa kung paano rin yung ginawa sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil tatandaan nyo po mga kaibigan, mga kapatid, sino man sa atin sa mga tao na nabubuhay sa mundong ito ay hindi kayang tumbasan o higitan ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. At kahit paulit-ulit gawin yan ng mga tao na magpapako sa krus, magsakripisyo, magpenitensya, ay hindi po yan kaya magbayad ng kasalanan at hindi po yan kaya maglinis ng kasalanan at hindi po yan kaya magligtas. Only the Lord Jesus Christ ang may kaya ng lahat ng bagay na yan at tinapos niya po yan 2,000 years ago. At yan po yung aking sagot sa inyong katanungan.
na totoo po, hindi patay ang ating Panginoong Jesucristo sa mga araw na ito. At kung paano siya alalahanin ay sa pamamagitan lamang po ng Lord's Supper at hindi sa mga ganitong klaseng tradisyon. Dahil tatandaan niyo po, sino man ang mga gumagampan ng mga ganyang klaseng tradisyon, ikaw man ay merong panata, ikaw man ay nagpepenitensya, ikaw man ay nagpapapako sa krus. Pero lahat ng yan ay baliwala po yan kung wala naman tayong totoong relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil pwedeng ginagawa natin ang mga bagay na yan. Pero sa mga susunod na araw, ganun pa rin yung ating pamumuhay. Balik tayo sa bisyo, balik tayo sa inom, sa sugal, sa pambababae, sa pagmumura, sa paggawa ng mga hindi magandang bagay. Na tila ba nagiging banal lang sa mga araw na ito at hindi na nagiging maayos sa mga sumusunod pang mga araw. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, ang tunay na nagbabago ng buhay, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil pag tayo ay nakay Kristo na, tayo ay mga bagong nilalang. At paano mangyayari yan kung ikaw ay may tunay na pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ay tunay na babaguhin ka ng Diyos. At diyan, magiging banal ka at ikaw ay dapat mamuhay na may kabanalan. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.